Good evening sa lahat. I hope we are all safe, especially sa mga kapwa frontliners natin. So, welcome to my new vlog at napavlog tayo ngayong gabi dahil may nag-request sa ating kapwa medic natin na si Miss Noemi na mag-discuss daw ako about sa kung ano ba yung work ng isang medic dito sa Australia. So, dumating ako dito last year, April 2019. So, dumating ako dito nang wala akong trabaho. Kasi usually naman ganun yung nagiging sitwasyon ng isang kapag nag-move ka dito as a migrant or as a permanent resident. So dadating ka talaga dito na wala kang trabaho. So ang ginagawa ng iba, kalimitan, like nang ginawa ko rin before, kahit na nasa kasi from Oman, nag-resign ako. Then nag-stay muna ako sa Pilipinas for 4 months. So dumating ako sa Pilipinas from Middle East 2018, December 2018, then nagstay ako hanggang yun nga April last year. So ang ginawa ko doon habang nasa Pilipinas pa lang ako, so nag-start na ako submit ng application online. So ayun, so nakaka-receive naman ako ng mga response nila, kaso that time puro rejection letter. Then one time naka-receive ako ng email sa in-applyan ko na for interview ako. So unfortunately nakabook na kasi ako that time, so nakiusap ako dun sa employer na kung pwede, total nakabook na naman ako, ma-move yung interview date ko, kaso hindi na sila nag-reply. So siguro meron silang mas napiling applicant for that position, so hindi natin nakuha. Then yun nga, dumating ako dito. Actually 2 months akong wala akong trabaho. So nung first month ko, puro laboratory, sa laboratory lang yung na-applyan ko, like laboratory assistant, medical laboratory technician, syempre scientist na-apply natin, then phlebotomist, even phlebotomist in-apply ko rin. And kahit yung mga medical typist, actually in-apply ko rin yun para kasi para sa akin, so parang line naman ng medical. So naniniwala ako na alam natin yung trabahong yun. Kaso unfortunately hindi tayo natanggap agad. So noong mga first month, then yun nga, then umabot tayo sa fourth weeks ko. So parang sabi ko, kailangan ko na yatang applyan lahat. So kahit na yung mga hindi natin linya, sinubukan kong applyan. So dumating nga ako sa point na in-applyan ko yung mga assistant sa mga hospital, like assistant sa cafeteria, ano pa ba, gardener, and even car wash boy. In-applyan natin yan. Yun nga, by God's grace, so hindi ako para doon. So ang first job na pasukan ko ay sa field pa rin natin, sa laboratory. So na-hired ako as laboratory assistant. So yun muna yung naging kumbaga parang stepping stone ko para ako makapag-apply o para marating ko yung scientist position ko ngayon. So ano ba yung ginagawa ng laboratory assistant? So that time po, yung job responsibility ko as a laboratory assistant, ano lang pala siya, naka-focus lang siya sa pre-analytical. 'Di ba, kung matatanda natin sa laboratory, meron tayong 3 phases. So yung pre-analytical, analytical, and post-analytical. So yung laboratory assistant, so nagpo-focus yung trabaho niya sa pre-analytical. So ano ba yung sa pre-analytical? So doon pumapasok yung sa sample reception. So nagre-receive kami doon. So kapag na-receive namin ang sample, check namin sa
sa data entry or sa system kung ano yung mga request ng doktor. So, kung wari hindi suitable yung sample na kinolekta ng doctor for that test, yun, nire-reject natin. And then, ano pa ba? Nakapag-run rin kasi sa hematology department nga pala ako na yun. Kasi dito nga pala guys, ang usually kapag nag-apply ka, per department siya. Nung nag-a-apply ako kasi parang napansin ko, madalang lang yung mga vacancies na yung term sa atin ay as a generalist. So, ibig sabihin, ang trabaho mo pwede sa lahat ng section. Pero ang term nila dito kasi hindi siya generalist kundi multidiscipline. So, multidiscipline laboratory. Kung gusto mong magtrabaho o makapag-rotate sa lahat ng department. So, yun yung mga pwede maka-applyan. Yung naka-indicate naman doon yung if multidiscipline yung vacancy. So, pero yun nga, mostly kasi ang mga hirings dito ay per department siya. So, yung napasukan ko for hematology, ayun. So, as a laboratory assistant din pala, ina-allow kami na makapag-run ng samples sa machine. Ang gamit namin ay Sysmex. Sysmex, kalimutan ko kung anong model. Pero as in malaki siya. And then may nakakonect kasi doon na doon sa mismong Sysmex na slide maker. So kasi fully automated siya. Ang niraran nga pala namin, kumbaga yung ina-allow sa amin na mag-run kami ng sample kapag kailangan siyang i-run manually. Pero kasi mostly yung mga sample, sa dami ng sample kasi nang nare-receive namin, so binubuhos lang namin yung lahat ng EDTA tubes sa isang hopper. So doon namin ilalagay, sasabog lang namin yon. Tapos automatically na yon na yung machine na yung mag-organize, then i-read siya ng machine kung ano yung request. For example, kung mayroon ba tong ESR, retics, yon. Tapos kapag may yung machine, yung Sysmex kasi na yon ay nakaset na, kumbaga sinet nila kung may doon sa standard parameters nila, kumbaga kung hindi pasok yung resulta ng full blood count, so automatic igagawa na machine ng slide para ma-check ng scientist for manual blood smear. Ayun. And then yun nga, noong after 8 months nagkaroon ng chance tayo na makapag-apply kasi at that time merong maternity leave. So, kaya nagkaroon tayo ng pagkakataon na makapag-apply for that position. Pero, ayun nga, unfortunately, nung na-interview ako, kasi mahirap ang interview nila. Bukod kasi sa behavioral interview, yung usual na interview sa mga HR department, yung tatanungin ka nila ng mga scenario or situational questions, tapos kung ano yung gagawin mo, ganito, ganyan. Bukod kasi doon, ay meron pa mga tanong na as in theoretical. And then, may practical pa. Yung time ko, pinagbasa ako ng slides. And then, meron din time na merong papakita sa yung cells sa monitor or sa screen, tapos i-identify mo kung anong klaseng cells yon. Ayun, so hindi tayo natanggap nung first attempt natin. Iba yung nakuha nila, pero by God's grace, mas maganda yung position na nakuha natin compared dun sa position na available na in-applyan ko. Yung for the second position kasi, hindi siya, kasi yung maternity leave, yung unang maternity leave ay kumbaga term lang siya, for 1 year term. So after 1 year, babalik na ulit yung scientist na nag leave. So hindi mo alam kung saan ka na ngayon pupulutin.
kasi contract mo 1 year lang eh. So yung nakuha natin by God's grace nga na may nagkataon kasi na nag-resign. So yun yung nakuha natin, permanent position siya. So sabi ko kaya pala hindi ko yun nakuha. So mas maganda pala yung magiging kapalit. Pero yung position na yun, actually hindi ko na siya na-applyan kasi siguro dahil sa nag-apply na ako before and then may interview na akong nagawa sa kanila. So kumbaga siguro yun na yung naging way ko para na-absorb na lang ako. So ayun, yung trabaho naman, i-discuss naman natin na yung trabaho ng mismong scientist. So hindi ko siya ma-discuss na maayos sa ibang department kasi yun nga, ang masasabi ko lang kung paano yung trabaho ng isang scientist in hematology section or department. So yung ginagawa namin sa department kasi namin, marami pa siyang section. Meron mismo sa diff room yung sa morphologist, kung doon ka ma-assign, yun, magbabasa ka lang ng smear. Then meron sa yung tinatawag nilang high volume o yung sa machine, yun nga yung sa Sysmex. Different din yung scientist na naka-duty o magro-rotate doon sa mismong machine ng A1C. And then ano pa ba, meron din sila na doon sa flow cytometry, yung sa mga CD markers or yung for leukemia, yon yung tsaka sa mga hemoglobin electrophoresis. So iba rin, so marami siyang section pala doon. Kasi ako yung pinanggalingan ko before na hospital, kapag sinabi ewan ko sa inyo, basta yung experience ko kapag sinabing hematology, yun na yun, kumbaga lahat yun ang gagawin mo. Dito kasi yun nga, may per section pa sila mismo kasi siguro nga sa sobrang dami ng sample, especially sa referral lab kami yung pinaka main. So may mga branches siya na nagre-refer sa amin. So kaya mas marami yung workload o yung numbers of sample na nare-receive namin every day. And then ayun, yung trabaho na ginagawa ko ngayon, kasi 5 months pa lang ako as a scientist. So doon pa lang ako na-train sa mismong diff room o so sa as morphologist. Ang ginagawa namin, yun nga, nabanggit ko kanina na yung Sysmex kasi nila ay automatic siyang gagawa ng slide kapag abnormal o hindi pasok sa parameters na nakaset sa kanya. So yun, kapag may slides kaming may slide na nagawa, actually dalawa pa lang klaseng slide yon, yung routine and then yung urgents. So yung mga urgent, iba yung color ng slides, iba ang color ng slide para mas kumbaga ma-identify agad na ito urgent to, so ito kailangan mas mabilis ang resulta, mas mabilis yung turnaround time. So ayun, iba rin nga pala yung magbabasa ng mga urgent o yung mga abnormal, kasi especially sa mga urgent, ang parameters niya sobrang abnormal, like 50 na lang yung platelets or less than 5, WBC more than 20 or umaabot ng 100, 200. So yun yung mga urgent. So kumbaga mga critical, medical critical situation talaga na kailangan ng agarang resulta. And then yun, so babasahin natin yon. Yung mga nagre-release tayo ng result din. Actually pwede tayo mag-release talaga ng result kapag binasa natin, like for mga routines. Kailangan mong i-report syempre yung morphology yung standard morphology ng RBC, morphology ng WBC and platelets, and then kung ano man yung abnormal na makita mo. And then kapag may mga sobrang abnormal, like may mga leukemia cells o blood cell o kung ano pang mga abnormal cells, so kailangan, ayun nga pala, nakalimutan ko sabihin, yung mga entry kasi dito
ng mga scientists ay per level. So, yun nga, naalala ko, may nagtanong sa akin na isang medtech din sa page na kung totoo ba daw yung sahod ng medtech dito ay umaabot ng yung nakalagay sa Google na 6, let's say 60 to 70,000 per year. So sabi ko, totoo yun. Kaso depende yun sa entry level mo. And also kung sa government hospital ka. Kasi kapag government hospital, malaki talaga ang sahod. Malaki ang diferensya ng sahod ng government sa private lang. Ako kasi private. So malaki ang difference ng sahod namin sa kanila. So ayun. So ayun nga. So yung mga sobrang abnormal, hindi kami, especially ako na level 4 pa lang ako, from level 3 tapos nag level 4 ako. Kasi yung level 3, allowed ka lang na magbasa ng mga normal slides. And then yung may mga assessment kasi silang binibigay na kailangan mong maipasa muna bago ka ma-sign off para makagawa ka rin o makapagbasa ka rin ng mga abnormal slides. So, ayun, from level 3, naging level 4 tayo. So, yung may mga category kasi sila na pwede mo lang gawin. And then, kapag hindi pasok sa category na binigay nila, so kailangan mo siyang i-refer sa mas mataas na level na scientist. And then, yung hanggang level 6 kasi yun eh. So, yung level 6, pwede na niyang i-release lahat, except lang kung meron siyang duda, nire-refer nila sa sa mismong hematologist. Ano pa ba? So, ayun, may mga level entry yung mga scientists dito. So, kung ano yung napasukan mo, iba din syempre yung rate mo and magiging sahod mo. And then ayun yung sa more post, yung sa ibang section hindi pa nila ako na-training doon, pero kumbaga napapansin ko na niro-rotatean nila lahat. And then sa machine naman, parang ang nakikita ko, ang mga scientists na naka-duty doon, sila yung nakatoka sa kung may mga parameters na hindi pasok, kasi meron minsan na hindi nagagawa ng slide maker ng slide na dapat pala merong slide. So yun, nakatoka sila doon. Ano pa ba? Ayun, may section rin nga pala sa amin na for iron studies ka lang. And then ayun, yung may sinasabi kasi sila ditong floating ginagawa nila na napapansin ko, parang sila yung nag-i-stain na mga special stain na yung mga cytochemistry, mga ganon, cytochemistry stain, cytochemical stains. So yun, na for bone marrow studies. So sila ang gumagawa nun. Pero ang nagbabasa na nun, hematologist na. And then sa ibang section kasi hindi ako familiar kasi ayun nga, per section kasi kami dito, per department. So yung ibang section hindi ko siya ma-compare o ma-discuss. Pero kumbaga, to sum up, na ang trabaho ng scientist ay nakapag-release sila na result. Compare nga pala sa technician na ang pagkakaalam ko, ang focus nila ay sa analytical naman. Kasi yung lab assistant sa pre-analytical, so yung technician naman more on technical works. So ano ba yung ginagawa nila, napapansin ko, hindi ko rin kasi na daanan yon. So pero yung nakikita ko, yun nga, focus sila sa analytical phase. And then
Ano pa ba? Parang wala na akong maidagdag. So, ayun, kung meron man kayong gusto pang malaman, sabihin nyo lang para magkaroon tayo ng topic na sa next vlog natin. So, ayun, hanggang sa muli and maraming salamat and keep safe all.